Okay, next part natin. Tapos na tayo mag-define. Click natin define. Frame. Ito. So, wala naman tayong wall. Okay na yan. Then, punta muna tayo dito sa reinforcing bars. Ito kasi, pwede tayo mag-set. Commonly, kagandahan, naka-ano tayo. Naka-metric na. So, may option tayo na mag-add ng common bars. Ito. Reinforcing bars. Then, ito, okay na to. Which is, yun ang ginagamit na natin. Pero kung, for example, naka-English yan, add common, then, so, pwede ka mag-ano dyan, mag-add. For example, SI. Same din nung sa US. So, pero hindi ko na yung pagkalaman, i-cancel ko na yan. Cancel mo kuya. Add ulit. Sige, add SI. Ayan. Sige ulit. Add US. Yan, metric. Hindi rin. Add yung US customary. Yes, sige. Click mo din. Okay. Cancel mo. Ulit. Ayun. Okay na. Naka-default na yan. Okay na yan. Default. Okay. So, before that pala, punta tayo dito sa option. Display units. Ito yung dapat, anong kung naka-ano siya, naka-English, so dapat i-change natin to. So, from here, kailangan ko lang i-change to forces. Dito distance, kasi medyo, okay naman pala to. Ito absolute. Naka-meters kasi tayo, so gusto ko dalawang decimal place. Toto. So, click lang din type 2. Click lang ko yun. Then enter, then yung isa ko din. 2. Then, sa forces, ito yung force. Dalawang lang din yung gusto ko. Pati yung moment. Ito, sa may forces. Yan na yan. Dalawa lang. Pati sa moment, yung 4 na yan. Yan. Then, okay. Click ko to yung unit na yan. Ito, kung gusto niyo mag-change, for example, gusto niyo yung English, kapag i-place ko lang yung cursor na yan dyan, so hindi ko i-click ko yan, i-place lang. Yun. So, makikita natin, yun ang lahat na units niya na gagamitin. So, kapag i-click natin yung units, kapag i-click natin yan, ito yung mga standard units na gagamitin. For example, gusto mo US default. So, kapag i-highlight natin to, yun, madali lang. So, of course, sa PH tayo, so, ang gagamitin ko, yung metric is I default. So, kapag i-place ko yan, see, automatic na. Okay. Ngayon, saan na ba tayo kuya? Modeling. Modeling, no? Before pala mag-modeling, pwede mag-modeling or load path define. Sige, modeling na tayo pala. Sige. So, from here, click natin plan. Okay. Then, GF. So, ang i-model natin, column. Ayan. As per sa plan. So, mapapansin natin dito,
Hmm. Ayan. Kaso nga lang wala tayong ano, wala tayong grid line dito, kuya. Hindi nalagyan. Ay, ito na lang. Kasi same lang naman tayo. Center to center to, ha. Okay. So, sa pag-model ng column, pwede siya manual, pwede siya 3D. Or pwede dito naka-plan. So, pakita ko muna dito sa naka-plan. So, i-click natin to. Click natin to, draw quick. Itong icon na yan. So, pag i-click natin yan, mapansin natin dito yung properties. Dito. Naka-beam. So, meaning, click lang natin, choose natin yung column. Then, meron tayong offset dito. So, ibig sabihin, naka-center to center tayo. So, wala tayong offset. Then, draw grid lines. So, ibig sabihin, lahat ng intersection ng grid lines, lalagyan niya. So, kapag i-highlight ko yan, hold lang. Ito. Sorry. This is para sa beam. So, pero, column yung yan natin. Ando ko lang, Control Z. Ito yung ano natin. Pipiliin. So, change natin if column. Okay. Etong angle na yan, ano yan orientation. Commonly, yung orientation na yan, ito, yung orientation na yan, 0 yan, naka-0. So, ibig sabihin, yung dip niya, naka-horizontal. If gawin ko yung 90, ito mangyayari. So, from here, sa A to B, A1, so, nandito yan, di ba? Pwede ko yan, 90 degrees. So, ito, 90 degrees yan. Oo. So, kapag 90 na yan, i-click natin yan dyan. Click. So, ayan, click lang. Isang click lang ba yan? Yun. So, kapag i-ano natin yan, ito, click lang natin para ma-escape. Or pwede rin escape. Then, 3D. So, you can see, ito na yan, no? Linya lang pala. No? Para ma-extrude siya, click natin to. Ito kaya sa taas. Ayan. Ayan. So, kung gusto ito, naka-object kasi ito, object color. Gusto natin ma-reflect kung anong chinis natin kulay. Dito lang. Yung check na yan, display. Then, view by colors, section. Section properties. Section properties. Yan. Then, okay. Then, yan. So, yan. Every time mag-change tayo na maglalagay tayo, yun na yun. So, isang option din, using sa 3D, which is ito yung medyo mas mabilis para sa akin. Oh, for example, ito. Click mo lang to natin, line, then select natin column. Pero, hindi pa tayo makapag-set ng orientation. Which is, pwede naman natin ma-edit mamaya yung orientation. So, from here, for example, ito, continuous yan. Click natin yan, then, hanggang doon. Click lang. So, click lang. Hindi, dapat makikita mo yung snap, yun, parang ganyan. So, click mo muna ko yan. Hindi yung line. Yes. So, wag mo muna i-click. I-place mo lang muna yun. Dapat gumanyan yan. So, click. Then, ano mo na kung anong hanggang isang level. O, ulit, kuya. Click mo ulit. Yun. Click, then, anong level? Let's say, Pwede sige. Click mo lang yun. Kapag mag-snap na siya, yun sa ano, the intersection mo, yun ano. Then click. Then escape. So yun. Pwede ito mabawasan naman yan? Yes. Or pwede natin putulin by grid. Pwede putulin natin every intersection ng ito. So, yun ang dalawang method na pwede. So ito, pwede ko yan tanggalin na lang muna. Okay. Para tanggalin? Ito, tanggalin para 3D na lang tayo. Sa tingin mo kaya? Parang mas mabilis, no?
Pero okay din sa ito, hindi kasi makita kung saan yung Pwede rin direct na lang, no? So, tuloy na lang. sige, to, tanggalin ko lang yan. Ano to? Delete na. Oh, delete lang. Okay. Balik tayo sa second floor. Ito pala, Paano plan. lalabas yan? Plan. Plan. Ground floor pala. Ang ano pala dyan, kapag mag-click tayo yung ground floor, tapos mag-model tayo ng column, ang imo-model niya from ground floor to foundation. Automatic yan. Automatic yan. Okay? So, okay. So, ulit tayo dito. Quick columns. Then, naka 90 degrees na ba tayo kanina? Balik tayo dito sa plan natin. So, from here, sa grid line B to 1, ito yun. Ayan. Ayan. So, lahat ng ganyang orientation, unahin ko na para hindi na ako mag-sit dito. So, para sa B, sa 2. Ito yun. Ayan. Ayan. Click na natin yan. Then, anong data? Grid line D and 4. D and 4, ito. Ano lang, kailangan siguraduhin lang natin na naka-snap siya. Naka-snap siya palagi. Para sentro. Ito pa. Ito. Then, sa D. Okay. Tama naman. Tama naman kaya. Support, program, dito pala. Ito task yan. For example, wag mo lang kaya. Ito, for example, nandito kasi nagkamali ka. Ano ka lang yan. Ayun. Di ba nandyan yan? Supposed to be, nandun yan sa 3. Sa 3, ito, nandito dapat yan. As per sa ano natin, kuya. So, highlight lang natin yan. Kung anong gusto natin i-move. Hindi, highlighted na yan. Ito, kung gusto natin makita, punta tayo dito muna sa check na yan. Ito. Ayun kaya sa video. Ito. video. Hindi, check. Tapos, ito, check. I-uncheck natin yung invisible para yung mga joint, makita natin. So, kapag i-highlight natin yan, ano nga lang kasi yung kulay ng column natin, medyo dark kasi. Ayan. Control R. Or yung niya yung method dito sa edit. Replicate. Hanapin natin replicate. Ito. Sa edit, sa task, kaya ito. Replicate. So, ito yung lalabas. Originally, hindi siya naka-uncheck dito. So, this is linear. So, may option ka kung alam mo na yung distance na ilang distance ang i-offset natin from this origin up to sa position. So, i-input natin dito. So, from here, x, y, so that's positive kasi nga papunta dun sa pataas. So, input natin dito. Pero medyo matrabaho. Lalo pa kung hindi mo alam yung distansya. Ang ginagawa ko, di ba naka-highlight na yan. So, click ko to, delete origin na object. Then, pick 2 points on model. So, kapag i-pick ko yan, ipipick ko yung origin, click, kahit isang, kaya isa lang. Then, for example, dito ka nag-click, dapat, dito ka din mag-click dun sa taas. Meron na dito. Ay, ano yan? Nag-double ba? Hindi, dapat iyan mo kuya. Replicate mo na kanina. Ando mo. Ano ka?
Or na mali lang. Control Y. Sige. Sige. Ito, i-delete mo lang yun. Kaya na, ano. Ito na lang. Ah, Yan. Mas madali. ayan. Yan na lang. Okay. Yung water mo, saan? Ito yun, tama na. Okay. Dito sa akin. Saan tayo? Replicate. Para mag-replicate. Yung kanina, Control R. Pwede edit, tapos replicate. Ganyan. Or Control R palagi yan. Control R. Yung ang shortcut. So, highlight natin yan. Highlight. Pick 2 points. Okay. So, pwede ka mag-pick points sa dalawang column na yan. So, ang gagamitin ko, sige, ito na lang. Na column na yan. Then, of course, kung saan mo ilalagay. Dito. So, sa 3, di ba? Then, click apply. Then, okay. Ayun, yun ang medyo mabilis na, no? Replicate, which is yun ang common na ginagamit ko. Then, punta tayo rito para sa column ulit. Then, of course, naka-zero na yung degrees natin. Kulang sa akin eh. Kulang ka pa. Sige, kuya. Para itong isa. Delete mo lang. Highlight mo din. Ano lang. Column, tapos 0. Zero na siya. 0 degrees. Then, apply na natin. Ito sa taas, sa C1. Sa C2. Ito. Then, asan po ba? Ito, isa. Then, ito pala, nagkulang tayo. Kasi, kanina, dinelete natin yan. So, ikakopy natin dito. Sa 4. So, highlight natin. Kanina, for example, existing na natin. Existing yan. So, kailangan natin na hindi siya i-delete. Para makopy lang. So, same method. Para ito pa ganyan. Control R. Control R. Okay. Then, uncheck yan. Then, pick 2 points. Tapos, diba? pupunta rito. Pick 2 points. Kung saan point na yan. Pick. Okay. Then, tapos na tayo sa columns. Mayroon ba tayo dito sa garahean? So, ano pala siya? Column, then 90 degrees. Column. 90 degrees siya. 90 degrees. So, at grid line 3. Grid line 3. Then 4. Then 4 prime. Tama na. Then, yun. Diyan. Wala kang ano. Hindi. Yun. Snap. Sige. Click. Kulang. Paano Escape. Hindi. May ano yan. Hindi mo lang. Naka-start lang yata yung bubbles mo. Edit. Yun sa edit. Edit stories. Tapos modify show. With beam. Tapos, ano mo to? Tapos check mo dito yung hindi nakabot. Ayan sa taas. Taas mo kuya. Dapat nakabot siya. Oops. Click mo kuya. Click lang. Then okay. Okay na yan. Then check mo sa baba. Okay na. So check natin sa 3D. Ito na yan. Oo. Ito na yan. So mapapansin natin, nakaano siya. Ito kasing, for example, wala siyang walang support. For example, for this one, may mga parts kasi na column, walang support. So punta tayo dito sa plan. Foundation. Oo. Yun. So, i-ano ko man na yan. I-click to show and deform. Yung, yun. Click. Kasi, para
Hindi siya 3D. O parang ganyan lang. So, balik ako dun sa foundation ulit. Yan. Highlight ko. Plan. Always plan lang. Ang tatlong na lang naman yan, kuya. 3D, plan, elevation. Foundation. Then, highlight mo lahat, kuya. Yung mga points na yan. Sige. Then, assign. Join. Restraint. Then, for example, naka-uncheck yan lahat. Click mo lang to. Kasi naka-pin tayo. Depende kung maganda yung soil mo, pwede tayo mag-fix. Pero if maglalagay tayo ng footing tie beam, ito, pwede tayo mag-assume ng fix. So for the meantime, gamit muna tayo ng pin. Kasi check natin mamaya yung drift. Kung papasa siya, kasi may checking as per sa code. Kung papasa siya, then okay. Then, kung hindi, kailangan natin mag-change ng footing. Then, apply. Then, apply. Then, okay. So, kapag i-check natin yan sa 3D, lahat na may support. Okay. So, ngayon, from plan, dapat may yan. Sa plan mo na, balik tayo sa plan. Ground floor. Highlight ko yan. Okay. Then, punta tayo sa 3D. Then, Control R. Or replicate. Para mas mabilis. Then, story. Then i-replicate ko siya sa second floor. Okay. Sa second floor. Then, apply. Then, okay. Close. So, kapag i-3D view natin, i-click mo muna yung undeformed. Okay. Yung ganyan. Yan. I-click mo muna yan palagi. Every time na hindi gagagana kasi dapat ma-reset siya. Then, click mo, then 3D. Dito pala. I-click mo muna. Bakit siya nga nagpipindot kayo? Hindi. Ano siya eh? Pang-reset yan. Sa view. So, may column natin. So, ibig sabihin, kung wala tayong grid beam, ito yung magiging full height ng ground foot natin. Pero may soil naman yan dito eh. May soil yan dito. Dito banda. May soil yan. Kasi nga, sinama natin yung pedestal. Yes. Pero makita naman natin mamaya yung response. Kung hindi siya papasa, ito maglagay tayo ng. Yes. Okay, ngayon, mag-draw na tayo ng biga. Punta tayo sa plan. Second floor. Then, okay. So, punta tayo dito sa framing. Yung framing yan. Ang mangyayari, yung slab ng SOG, yung sa ground floor, hindi na natin i-model yan. Kasi, mangyayari kasi wala tayong grid beam. Directly, magre-rest siya doon sa soil mismo. Sa backfill mo. So, ang magsusuporta ng ground ng slab on grade mo, yung ground mismo. Yung lupa lang mismo. So, kaya hindi siya i-model natin dito. Okay. So, para sa beam, ito yung orientation niya. Punta tayo dito sa second floor. Ito yung orientation. Hindi to beam, no? Floor plan slope. Ito pala. Ayun. Second floor natin.
So, i-draw natin to. Yung biga na yan, na 2B1 and 2B2. By the way, hindi natin yan mag-set yung numbering ng side tabs. So, ang mangyayari, kailangan natin yung verses. Oo. So, isang way, pwede rin manual, ito yon. Or pwede yung kanina, yung automatic per grade line. So, kapag i-click natin yan, itong ano na yan, quick draw beams, then select natin yung beam. Then, naka-grid line kasi yan eh. So, kapag i-click natin yung grid line, guys, ito. So, automatic na yan. Oo. Lahat. Click. Yun. Naka 3D ka kasi. So, pwede mo i-reset. Eh, hindi, kuya. Ayan, no. Yung biga mo, naka ano siya. Oo, pwede mo i-modify, define, section properties, frame sections, then yung beam, modify show, yan, change color. Green yung sa akin. Okay. Then, click mo lang yung reset. Kaya, yung hindi, yung ganyan. Ayun. So, diretso na tayo kuya, no? So, kapag walang ano, kung hindi naman naka-grid line na naka-automatic quick or quick draw beams, pwede ito, yung draw beam lang. Pero manual. So, select natin beam. So, for example, to this one, ito, manual lang siya. Para sa katulad din. Thus, di ba magmamanual tayo, click. Para sa pag-escape, pwede escape or pwede right-click. Right-click para makancel siya. So, pero ito mas mabilis to eh, yung quick draw. Sige, mamaya. Mas maganda yan kaya ganyan lang. Sige lang. Ang nangyari kasi, per grid line siya. Kaso nga lang, napuputol daw. Asan ka na ko eh? Control. Dinelete mo. Control. Wala ka akong gineclick na delete siya. Control Z lang. Sige, model lang natin muna. Manual. Or, para mas mabilis, pwede yan pwede yan kuya highlight lang. For example, highlight yun yan. Oo. Tapos, ayan. Delete na natin yan. Pwede natin i-3D para makita natin yan. Ito. Ganyan lang yan. Ito, delete. Mani-mani ko yan, no? Ito, i-delete ko including the column kasi wala siyang column dyan na banda. So, ibig sabihin, kuya pala, yung ground floor natin, wala nang column dyan. Ba't kaya nagkaroon ng column doon? Sa ground floor. Ito, dito banda. Pero wala talaga. So, i-delete din natin yon. Punta tayo dito sa GF. Ito pala, kaya kung nasa ground floor tayo, down lang yan. Down, up. Ground floor na yan. So, delete. Highlight. Highlight mo lang yung gusto mong i-delete. Delete. Then, back naman sa taas tayo para second floor. Yung up. Move up. Move up, oo. Yan, i-delete ko to. Ito. Kasi dito sa wala. Meron. Meron tayo dito pala. Okay yan. Pwede mo i-3D ko yan. Extrude. Sorry. Sa plan mo na plan. Second. Para makita mo. Extrude. Ayan. So, mapapansin mo kuya,
na ganyan ang ano, hindi siya nag-offset. Hindi siya nag-offset sa ano, sa every putol kung saan napuputol yung actual na beam tas column. So sa 3D, pwede natin yan highlight lahat Hindi ko muna. para Boss. kasi yung ano kasi hindi siya na-highlight kung nasa plan lang. Bali kung anong nakikita mo yun lang ma-highlight. Whereas yung sa ETABS, sa STAAD, ay, ano yan? Ano to? Highlight mo lang kaya. Highlight. I-highlight ko. Then, assign. Kung assign pala. No. Hindi naman kaya. Hindi na. Kasi ito yung ano, mapapansin kasi natin sa plan, ito. Tingnan. Ganyan, no? Na hindi siya nag-offset. Dapat kasi yung beam natin hanggang dito lang. Hanggang dito lang. So, kailangan ko i-offset as per sa section niya. Highlight, assign. Ito yung end length. End length lang. Offset. Then, apply. Sabi na, end length ito. Assign muna kuya. Assign. Frame. Assign, frame, Frame. end length. End length. Kaya, kita ka dito. End length dito. Then, apply. Ibalik dito. Apply lang. Then, okay. Then, click natin ulit to yung show and deform. Yung receipt, then 3D. Then, punta tayo sa plan, second floor. Ayun o. So, yun na yung maging asper. So, yung bintana isingit yan. Pwede. Yun na yun. Tapos, kung makikita natin, ito yung naka-graphics kasi. Punta tayo sa option, graphics mode. Ito kasi, naka-graphics, standard graphics tayo. So, kapag click natin yung DirectX, ito yung magandang view. Sige. Tapos 3D view. Kaya. So, yun, mas magaan siya kapag naka-3D siya. Hold, yun. So, pero hindi siya, hindi siya recommended kapag nagmo-model pa lang. Kasi, ayun, mabigat. So, ibibalik ko siya sa standard graphics. Dito sa option, graphics mode. Ayan. Then, proceed ka na. Punta ko dito ulit sa ground floor. Ground floor. Sa plan palagi, kuya. Pag plan, pupunta ka palagi sa plan. Pag elevation, pupunta palagi sa elevation. Tatlo lang naman yun, kuya. 3D, plan, elevation. Nandyan na yan. Magkatabi lang sila. So, plan, second floor. Pero, i-check muna natin kung tama na. Dito sa beam layout natin. Asa na yan? Second floor. Ito, may mga secondary paano tayo. Ito, so ito, wala dapat yan. Ito, wala. Asan ba yun? Ito, wala. Wala, tanggal. I-click lang. Tapos ano pa ba? Ito, maglalagay pa tayo mamaya. So, para makita natin kung ilang peraso yan or may mga putol, click natin yung check na yan. Then, object assignment. Dito sa frame. Unique name. So, or pwede unique names or pwede section. O, kapag section kasi, sige, section. Ito yung makikita natin. So, ibig sabihin, ito, nagdalawang putol siya kasi supposed to be, kung isa lang yan, dapat isang section lang yung makikita natin. Undeform, kuya ka. Yan, para close. Tapos kung napipindot mo yung iba, always, escape, kuya. Yan, dalawa, di ba? Ibig sabihin yan, dalawa. Hindi, kuya. So, kailangan natin yan i-combine.
So, highlight lang natin yan, yung dalawang ano natin. Then, punta tayo dito sa edit, join frames. So, click. So, highlight lang yung iba. Click. Pati yung iba, kuya. Ito, highlight. Ayun. Saan pa ba? Wala na. Okay. So, na mas maganda mo, kuya? Ganyan lang? So, kung gusto mo na, balik tayo dito sa check na yan. Sa set display option. Or pwede rin control W. Yun na yun, yung check na yan. Control W. Tapos, i-uncheck natin yan. I-uncheck yung section. Tapos, label. Ito yung mga beam na yan. Beam na makita natin dyan. B50, B ganyan. So, ibig sabihin, per floor, same yan. For example, may kaparehas tayo dun sa third floor. Iba, may beam 1, no? Iba sa atin. Kasi nag-automatic yan. Automatic membering. Tabs. Depende kung ilan yung na-model mo, tapos i-delete mo. So, i-try natin kung magparehas. Kasi nga, magkaiba tayo kanina. Iba, ilang peraso yung na-model mo. Isa pa lang. Hindi, what I mean, yung every elements. Ibang, for example, ito, isang ano na yan, which is, nakalima ako. For example, nakalima akong drawing. Tapos ikaw, sample, dinelete ko yan. Ang nangyayari kasi, automatic ano siya, I-count niya? o ika-count niya. So, which is, hindi siya mare-receipt. So, pag sa akin gano'n, hindi. Dinalit. Mayroon, pero hindi tayo nag-match ng number. Madami kasi akong dinelete eh. So, pero, itry natin, pwede natin yan i-check sa edit, then auto-relabel. Check natin kung magparehas tayo. Auto-relabel. All. Ito. Then, click, then yes. Ayun. Hindi. Click mo, kuya. 29, 30. So, mayroon kang mayroon tayong hindi pa tayo parehas. Ito, kuya. Dinilit mo to? 11. So, sa baba. Kasi kasama yung column eh. Tingnan mo yung column, kuya. Yung column kanina. Sa taas. Taas clear. Sige. I-pan mo lang, pan. Ang pag-pan pa yan, pwede yan siya, pan. Dito kuya, lahat ng column, pakita mo lang. Hindi kaya, pan lang. Yan. Okay na yan. Check natin yung column. See, 1, 2, 3, 4, dito siya nag-4. Dito siya nag-4. Hindi siya ma-edit? May isa. Punta ka kaya sa taas. Arrow up. Okay, sa beam naman. Kasi nag-automatic yan eh. Dito. Yung number kasi yung tinitingnan ko eh. Alam ko na. Meron pa isa. Nagkaiba tayo. Yun. Hindi mo na combine. Ito. Ito kaya yung ko. Yan. Ito. Hindi mo na combine. Yes. Sige ko. Join. Ayun. Tapos, again mo auto-label kaya. Edit. Auto-relabel. Then yes. Edit it. Kaya tingnan mo dito. Edit, auto-relabel. Yes. Ayun pares na. Yan. Nice. Isa din pag-check kung pareha sa model. Pero dapat i-auto-relabel.
Okay. So, ngayon, ito pa pala, kuya, kulang pa tayo sa modeling. Ito. Oh. So, ito, kailangan natin makuha to, kuya. Anong distansya yan? May AutoCAD ka dyan. Na, ginalos, wag mo lang kaya i-close yung AutoCAD para may reference tayo. Ayan, so pa-measure lang ko yan. Ito na lang. Saan yung, yun. Ayun. Center to center lang ko yan. Ito, yung isa. Hindi ko yan. Ayan, yan. Ano sa center. 1 meter. So, yun. 1 meter. Replicate. Yun, ang gagandahan dito kasi yung replicate na yan. Ayan. So, click natin to. Save. So, click natin tong B20 na yan. Control R. Replicate yan kasi. So, X, di ba? Para dito sa ano natin, ito yung X positive papunta doon sa right side. So, ibig sabihin, pa left side, negative. So, from here, yung Y natin 0 kasi X lang yung move natin. So, i-replicate natin siya sa negative 1 meter. Then, apply. So, kapag hindi natin i-click yan, i-hover lang, okay na yan kaya. Yun talaga. Yun yung ano natin. Kapag i-hover lang, may ano siya, same din yung ano, sa Revit. Apply, then, okay. So, as you can see, nandiyan na siya. So, ang kailangan na lang natin mag-add is ito. Itong beam na yan. So, from here, ito, i-replicate na lang natin yan. Control R. Paint na lang. Pick 2 points. So, from here, hanggang dito. Then, apply. Okay. Then apply. Okay. Okay. May sobra, di ba? So, click ko yan, tapos itong dalawa na yan na beam. Kahit hindi na control, click lang. Then, divide frames. Ito yung sa katabi, divide frames. Then, ito, may tatlong option tayo. For example, i-divide natin as equal siya. Pwede tayo mag-input dito ng ilang divisible siya. At dito tayo mag-click break at intersection with selected frame and joints. So kapag i-select natin yan, apply, then close. So ito, pwede na natin yan i-delete. Yung isa. Ayun. Para ma-break siya. So pero ito, tanggalin din natin tong B20. Kasi wala siya sa plan. So, sa staircase. So, kapag i-view natin sa 3D view. Okay na siya. Ito pa, may isa pa. So, kailangan ko ng distansya, kuya. From here. Ang mangyayari, kuya, mula na lang dito. Kasi ito, offset natin. Kaya, mula rito. Mula doon sa yung in-insert natin hanggang doon sa dulo. Bakit kaya mayroon dyan? See? Mayroon kang beam 2, pero dito wala. Anong beam? Second floor yan? Oh, second floor nga. Mayroon ka. Dapat wala. Asan ba ito yung actual na kuya? Malito. Mali, so wala talaga. So, kailangan mo distansya. Kasi may opening yan. Center to center? Yes, center to center. 3.55. So, ito, click ko yan. Ito. Okay lang, mamaya. Offset lang yan eh. Control R.
Tapos 0. Of course, x yan, positive. Excuse me. Ilan kaya? Distansya natin? 2.55. 2.55. Ulitin po. 3.55. 3.55. Then, apply. Ilagay ka. Effect. Hmm. Positive, no? Apply. Pwede. Pwede, okay. Pwede rin, okay. Pwede, okay. Para makita lang na, okay. So, pero makita natin ganyan, no? So, ano lang din, opposite lang yan. Apply lang natin yan. Apply lang natin yan. Hindi na, apply. Highlight lahat, then assign. Frame. Frame. And length offset. Then apply. Then okay. Then reset natin to. Click palagi itong ano. Then extrude. So makikita natin. Yan na. Okay, so check ulit natin to. Yes, center to center. Pag beam to beam. So, ano pa ba kuya yung ano natin dito? So, okay na, no? The second floor. Ngayon, mag-slab na tayo.